Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po akong Esther. Ako po ay tubong Leyte, Kuya Bari. Sa mismong bayan na kinatatakutan ng lahat, ang Siquijor. Ngunit masasabi kong isa ang lugar na ito sa may pinakamagandang pasyalan at mga paliguan tulad ng mga talon o kaya falls. Hindi naman likas na masama ang mga nananahan dito. Sa katunayan nga po, mas mabubuti pa silang mga tao higit sa mga akala natin ay mabubuti. Sa kabila ng kanilang mga itim na mahika, sinuklian nila o ginagamitan nila ito ng kabutihan upang pagbayaran ang kasalanang pinapagawa ng iba. Katulad na lamang ng pambabarang. Tama po, Kuya Bari, ang aking ibabahagi ay tungkol sa mga mambabarang. Kaya gusto kong itago ang aking katauhan dahil sa dalawang bagay. Nahihiya ako o dahil ayaw ko na katakutan ako ng mga nakakakilala sa akin. Ngunit bago ko simulan, Kuya Bari, may nais akong itanong. Sino ba ang mas makasalanan? Ang mga mambabarang o ang mga taong nagpapabarang? Isang araw noon, sa wari ko ay mag-aalas 10 ng umaga. Habang abala kaming lahat sa aming mga gawain sa buhay, may isang kotseng pula ang natapat sa aming tahanan. Bumaba ang lalaki na naka-Amerikana. Agad niyang binuksan ang pinto sa may likod at bumaba ang isang babae na may damit na katerno ng sasakyan niya. Hindi na namin kailangan pang magtanong, Kuya Bari, kung ano ang sadya nila. Dahil lahat ng mga dayo na tutungo sa aming munting nayon ay alam na ang sadya. Ang ipabarang ang mga kagalit o kinaiinggitan nila. Kung kaya't naisip kong mga masasamang tao silang nagbabalat kayo at nagtatago sa magagandang damit at mukha. Ngunit ang kaluluwa ay unti-unti nang nasusunog sa impyerno. Pagkalapit nila sa amin, agad na iniabot ang isang sobre at kadalasan sasabihin nila ay pahihirapan ng matanda o di naman kaya ay malala pa. Tatango lamang ang aking Lola Ebyang, hindi niya tunay na pangalan, at aalis na agad ang mga dayo. Opo, Kuya Bari, ako po ay apo ng isang mangkukulam. Iniwan ako ng aking ina sa aking lola at nagtungo sa Maynila upang takasan ang kanyang responsibilidad. Anak po ako sa pagkakasala ni nanay at wala po kaming alam tungkol sa aking ama. Matagal ko nang hinihiling kay lola na tumigil na sa kanyang gawain. Kahit gusto niya umano ay hindi maaari dahil maliban sa kailangan namin ng pera, ito ay pagsagot sa kanyang tungkulin sa bertud na nasa kanyang katawan. Titigil lamang siya kung siya'y mamamatay na. Iyon lang ang kanyang sinumpaan. Madalas niyang sinasabi sa akin na ipagdasal ko siya sa Diyos dahil isa siyang makasalanan na tao. Buhay pa umano siyang nasusunog na sa impyerno ang kanyang kaluluwa. Tinanong ko siya kung bakit iyon ang kanyang napiling buhay. Pwede namang siyang maging manggagamot lang. Ngunit anya, walang pera sa panggagamot. Dahil ang bertud ng panggagamot ay hindi kailanman kikita ng malaking pera. Hindi katulad ng kinikita niya sa pangkukulam. Ang bertud ng kabutihan ay hindi pwede haluan ng makamundong bagay tulad ng pera at materyal. Kaya ang ibang manggagamot ay barya lamang ay sapat na sa kanila. Kaya sa halip na manggamot ay mas pinili niya ang itim na bahagi ng bertud, ang pangbabarang. Dahil mas malaki ang kita sa trabahong ito. Kapag natuwa ang nagpabarang sa trabaho at serbisyo mo, ay mas malaki ang bayad para hindi babalik sa kanila ang kasamaang ginawa nila. At ang sasalo sa lahat ng kasamaan ng iba ay ang mambabarang. Unti-unti silang babalikan sa dahan-dahan na pamamaraan. Lalo pat kapag makunat ang nagpagawa
at hindi na sila balikan ay sila ang tatanggap minsan ng tinatawag nilang balik na ang ibig sabihin ay babalik sa iyo anuman ang ipinagawa mo. Ako po ang buhay na saksi, Kuya Bari, kung papaano ginawa ng aking lola ang barang. Hindi ko na ilalarawan dito kung ano ang kagamitan o papaano ang gagawin dahil ito po ay sadyang mapanganib at baka gayahin pa ng iba. Dahil kahit hindi ka mambabarang at pinaglaruan o ginaya mo ang paraan at pagsasagawa na kahit biro-biro o laro lang, ito ay sadyang mapanganib talaga. Alam niyo kung bakit? Dahil iba kumilos ang demonyo. Madali siyang tumugon sa ganitong uri ng gawain, laro man o totoo. Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, isasagawa ni Lola ang kanyang ritual sa pinakulam ng babaeng dumating sa amin kamakailan. Dinasalan nito ni Lola ng nakakatakot na mga orasyon. Kasabay ng hangin ay ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan dahil hindi talaga kaaya-ayang pakinggan ang orasyon ni Lola. Buhok lamang ang dinadasalan ni Lola na nakalagay sa kanyang munting altar na may mga bungo. Hindi ko nga alam kung totoo nga bang bungo iyon ng tao, Kuya Bari. Hindi uso kay Lola ang manika. Sa bungo lamang niya ito dinidikit at inuusalan ng nakakakilabot na ritual. Sumunod na araw, sa ganun pa ring senaryo, abala kami sa kanya-kanya naming buhay nang may huminto na namang sasakyan na kulay pula. Katulad nung isang araw, bumaba ang lalaking naka-Amerikana at binuksan ang pinto sa likod. Saka bababa ang babaeng hindi na nakapula, naka-violet na ito. Lumapit siya kay Lola at sinabing siya ay natuwa sa ginawa ng aking lola. Nahirapan nga ang kanyang katulong na ngayon ay kalaguyo na ng kanyang asawa. Ngunit tila ba gusto pa nitong mamatay ang pinabarang dahil ang sabi niya'y magbabayad daw siya ng malaki. Basta barangin ng aking lola ang dating niyang katulong na kahit sa pinakamagaling na manggagamot ay hindi na siya kayang gamutin pa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang gabi, bago isasagawa ng aking lola ang kanyang maitim na balak, nagtungo ako sa simbahan. Alam ko kasing mas makapangyarihan pa rin ang Diyos higit kanino man. Alam ko na hindi niya pahihintulutan ang gagawin ng aking lola. Nagsumamo pa akong labanan niya ang aking lola nang matigil na ang kasamaan na ipinagagawa sa kanya ng iba. Kabilugan ulit ng buwan. Ito na naman ang panahon na isasagawa ng aking lola ang ritual. Kami ay nasa dalampasigan, kasama ng iba pang mga mambabarang. Dahil para mas mabisa ang nais ng babae, ay nagtulong-tulong ang mga mambabarang upang mabigyan na ng kasiyahan ang puso ng mapaghiganting nilalang. Ang barang umano na nasa tabing dagat ginagawa ay mas mapanganib at mas grabe. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang sabi-sabi. Nag-usal na ng ritual ang mga kasama ni Lola nang bigla silang napahinto sa isang malakas na sigaw ni Lola na may kasamang iyak. Nagtaka kaming lahat sa inasal ni Lola. Halos naglupasay siya nang makita ang nasa larawan. Hindi ko alam noon kung bakit ganoon na lamang ang hinagpis ni Lola habang yakap-yakap ang larawan na pinapakulam ng babaeng nagpabarang. Lumapit ang isa naming kanayon at tinignan ang larawan na yakap-yakap ni Lola. Maging siya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagya siyang napatingin sa akin
at sinabi sa aking lola na huwag matakot at kanilang babawiin ang ritual. Ipinakita niya sa mga kasama ang larawan at maging sila ay nagulat din. Nagtataka ako dahil napapagawi ang tingin nila sa akin. Nilapitan ng isa naming kasama si lola at sinabing tumayo na at gagawin nila ang balik kung tawagin. Matapos ang mahabang ritual, nakita ko kung paano nakibaka ang mga mambabarang. Halos maligo na sila sa sariling pawis. Maisagawa lamang ang balik kung tawagin nila. Umiiyak ang aking lola habang patuloy na humihingi ng tawad na nasa larawan. Habang ang ibang mambabarang ay sinusunog nila ang perang huling binayad ng babaeng nagpapabarang. Nang hihinayang man ay ginawa nila kaysa naman sila ang balikan. Lumapit ako sa umiiyak kong lola at tinanong kung bakit isinagawa nila ang ritual na balik at bakit pa nahihingi nila ng tawad sa larawan. Sa halip magsalita ay niyakap ako ni lola at humingi siya ng tawad sa akin. Wala akong nauunawaan, ngunit tumayo siya at iniwan ang larawan sa mesa. Hinatid ko siya ng tingin habang patungo siya sa kanyang mga kapwa mangbabarang. Malungkot silang nagyakap. Hindi ko alam ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit parang pinapalakas nila ang loob ni lola. Binalik ko muli ang tingin sa larawan na nakatalikod. Nang tignan ko ay nagulat ako. Dahil isang babae ang nakangiti at karga-karga ang bata na sa wari ko ay 5 buwan pa lamang. Matama akong tinignan nang may umupo sa aking tabi. Nang lingunin ko ay si Aling Toyang. Kinuha niya ang larawan at nagbitiw ng malalalim na buntong hininga at nagwika ng kamuntik na. Hindi ko siya nauunawaan, kung kaya't napatingin ako sa kanyang may katanungan sa aking mga mata. Ang wika niya ay mabuti na lamang hindi natuloy ang ritual ng mga mambabarang dahil ang nasa larawan ay ako at ang aking ina. Nais kaming ipabarang ng babaeng iyon dahil sa nagkaroon ng relasyon ang kanyang asawa at ang aking ina at ako ang bunga. Ayon pa kay Aling Toyang, matagal nang walang balita si ina sa aking ama dahil buhat ng ipinanganak daw ako ay nagtungo na si ina sa ibang lugar. Hindi para balikan si ama, kung hindi para layuan ako. Dahil ako ang dahilan kung bakit hindi siya natuloy sa Japan. Gulat na gulat ako sa mga natuklasan at nalaman ko. Hindi ko alam ang aking gagawin. Maraming katanungan ang aking nasa isip at hindi ko masagot iyon. Lumipas ang ilang taon. Namatay ang aking lola. Naghirap siya at matagal siyang namatay dahil sinakripisyohan niya ang bertud na hindi mapunta sa akin. Kahit pinahirapan pa siya, ay tiniis niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita na kami ng aking ina Kuya Bari noong lamay. Humingi siya ng tawad sa akin at pinatawad ko naman siya. Nag-usap kami ng masinsinan at doon ko palang naunawaan ang lahat ng tanong na nanatili sa aking isipan. Sa kasalukuyan, siya ay nasa Nagoya, Japan kasama ang kanyang bagong pamilya. Japanese po ang napangasawa ng aking ina at may 3 silang anak, 2 lalaki at 1 babae. Ang aking ama naman ay nagkita din kami kasama ang kanyang mga anak na kapatid ko rin. Matagal na raw patay ang kanyang ina. Hindi daw alam ng doktor kung ano ang naging sakit. Walang kahit sinong doktor ang naagamot. Nagkita kami sa simbahan nang minsang nadistino ako sa lugar namin.
Opo, isa akong madre. Ito po ang paraan ko, Kuya Bari, para mabayaran ang lahat ng kasalanan ni Lola upang hindi siya mapunta sa nagliliyab na impyerno. Kaya po ang payo ko, Kuya Bari, huwag maging mapagtanim ng galit na nauuwi minsan sa masasamang paghihiganti. Maging mapagpatawad at hayaan ang Diyos na siyang magparusa sa mga nagkakasala sa iyo. Bago ko po tapusin ang kwentong ito ay may hinabilin sa akin ang aking lola bago siya yumao. Ang biling niya ay sunugin ang kanyang katawang tao kasama ang kanyang lahat ng mga ginagamit sa pangbabarang. Ang abo daw ay ibaon ko sa lupa doon sa lugar kung saan walang taong makakakita. Habang kausap ko ang aking lola, lumuluha ito ng dugo. Bakas sa kanya ang tindi ng paghihirap, pagsisisi at pighati. Bago nalagutan ng hininga ang aking lola, ay humingi siya ng tawad sa akin. Iparating ko daw sa aking ina kung sakali daw makikita kami na sana daw ay mapatawad daw siya sa kanyang nagawa. Matapos niyang banggitin ang mga katagang iyon, bumagsak ang kanyang kamay na may hawak na isang itim na bato. Matapos niyang mabitiwan iyon, ay nalagutan na siya ng kanyang huling hininga. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito napagdesisyonang isulat sa inyong channel, Kuya Bari. Hindi ko po ikinakahiya ang aking lola kahit siya ay isang mambabarang. Ako po si Esther at ako po ang apo ng mambabarang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po ay nagustuhan ninyo at ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Esther. Magandang araw po, Kuya Bari, at sa lahat ng mga bumubuo ng inyong channel. Isa po akong tagapakinig mo na tahimik lang na nakikinig sa bawat ina-upload mong mga istorya. At masasabi kong talagang aliw na aliw po akong makinig. Sa ganda po ng mga istoryang ibinabahagi niyo po ay nainganyo po akong magpadala na rin po ng aking kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Estoy. Ako po ay tubong Mindanao, ngunit ang kwentong aking ibabahagi po ay ibinahagi lang din sa akin ng aking tito sa pinsan na taga Negros. Kaya naman nagpaalam po ako sa kanya na ibabahagi sa inyo ang kwento niya sa akin tungkol sa kanyang lolo Andoy na isang antingero. Hindi ko po alam, Kuya Bari, kung nakakatakot ito, pero kung ako kasi ang tatanungin ay medyo nakakatawa siya dahil siguro sa paraan ng pagkukwento sa akin ng aking tito dahil may kasama itong aksyon. Ayon po sa kanya, ang anting-anting umano ng kanyang lolo Andoy ay green bone po na nanggagaling sa parte ng katawan ng isang patay. Makikita lamang po ito kapag sila'y naging kalansay na o di kaya'y sinunog ang katawan nila at naging abo. Hindi lahat ng tao po na namatay ay nagtataglay ng green bone. Ang kasabihan po nun, kapag ang isang patay ay nakitaan ng green bone ay mabait umano ito noong siya'y nabubuhay pa o di naman kaya ay matalino. Mayroon ding nagsasabing anak sila ng mga engkanto o engkantada. Marami pong interpretasyon, maraming haka-haka tungkol sa berdeng buto. Nang makuha umano ng lolo Andoy niya ang green bone sa isang kalansay, ay agad niya umano itong nilagay sa isang maliit na garapon at ikinuwintas ito. Simula noon ay naging kakaiba ang enerhiyang dumadaloy sa katawan ng kanyang lolo. Kaya nitong maglaho at magmanipula ng mga bagay-bagay, hayop man o tao. Naging bantog si Lolo Andoy sa kanilang bayan at marami siyang mga natulungan. Likas kasi sa pagiging mabait ang Lolo Andoy o likas na sa kanilang magkakapatid
ang maging mabuti sa kapwa. Hindi nga lang nabiyayaan ang lolo ko ng anting-anting katulad ni Lolo Andoy. Kuya Bari, hindi ko na po naabutan ang mga lolo kong ito dahil ako po ang pinakabata sa pamilya namin. Minsan ay nagkatuwaan ang aking lolo at ni Lolo Andoy na manguha ng itlog sa bakuran ni Aling Indang nang hindi siya nakikita. Kaya noong pumasok si Lolo Andoy sa loob ng bakuran ni Aling Indang, hindi siya nakita nito na dumaan sa likod mismo ng matandang dalaga. Kinuha ni Lolo Andoy ang isang tray at dali-dali itong lumabas. Kinagabihan ay nilagnat si Lolo hanggang sa isinauli niya ang itlog ng walang labis at walang kulang saka humingi ng tawad kay Aling Indang. Napagalitan sila ng matanda at kalaunan ay pinayuhan rin na ang nagmamay-ari ng greenbone na nakuha ni Lolo Andoy ay mabuting tao. Nagulat sila kung ano ang ibig sabihin ni Aling Indang. Sa halip sumagot ang matandang dalaga ay napatingin ito sa kwintas ng aming Lolo Andoy. Saka napangiti at pumasok sa kanyang bahay. Nagkatinginan lang ang aming mga lolo. Lumipas pa ang mga taon. Nasanay na ang aking Lolo Andoy kung papaano gamitin ang kanyang anting-anting na greenbone. Ngunit kalapit ng lahat ng ito ay ang mga pagsubok na lumapit sa kanya. Isang gabi, pauwi na ang Lolo Andoy at mag-isa lamang siya noong gabing iyon. Hindi niya nakasama ang aking lolo dahil nagtungo ito sa Karatig Bayan upang manligaw. Hindi ko pa pala nabanggit na kapatid po ng aking lolo si Lolo Andoy. 4 po silang magkakapatid at si Lola Elma ang nag-iisang babae na noon ay nasa Morocco nakatira kasama ng kanyang asawa. Si Lolo Abner naman na panganay ay nasa Europa, isang doktor sa ilalim ng tubig. Isa kasi siyang marine biology na nag-iisang sayantipikong naniniwala sa mga hindi kauri. Kaya naman malapit si lolo ko at si Lolo Andoy dahil sila na lamang dalawa ang natitirang magkasama dito sa Pilipinas. At iyon nga po Kuya Bari, mag-isang tinahak ni Lolo Andoy ang daan pauwi sa kanila. Nang maramdaman niyang tila ba may sumusunod sa kanyang likuran, alam niyang hindi normal ang sumusunod na iyon. Ngunit hindi na lamang pinansin ni Lolo Andoy ang sumusunod na ito. Ngunit hindi niya maitatago ang kanyang takot. Nagtayuan pa ang kanyang mga balahibo dahil sa kilabot. Kabilugan pa noon ng buwan. Napakaganda ng paligid dahil natatanglawan ng sinag ng buwan ang buong kaparangan. Habang binabaybay ang pilapil, nakaamoy ang lolo ng hindi kaaya-ayang amoy. Napakalansa daw at nakakasulasok ito. Alam niyang aswang ang nagmamay-ari ng amoy na iyon. Kaya naman hindi na nagsayang pa ng minuto at segundo si lolo. Naghanda na siya sa pag-atake nang hindi niya alam kung anong uri ng aswang. Nagmamadali siya at panay ang lingon niya sa likod. Dahil pabilis din ng pabilis ang kilos ng nilalang na nakasunod sa kanya, ay halos patakbo na lakad ang ginawa ni lolo. At nagulat siya dahil sa pagtalon ng hindi niya mawari kung tao ba o aso. Tatakbo na sana siya nang pagharap niya ay isang napakagandang dilag ang kanyang nakita. Napakaputi nito na halos kita mo na ang balat. Natatanaw din niya ang kagandahan sa likod ng maninipis na damit nito. Kaya naman napakunot noo ang aking lolo at inis na tinitingnan ang babaeng tila sumasayaw sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo.
naisipan niyang hindi ba nilalamig ang babaeng kaharap niya dahil hindi man lang ito nag-abalang magsuot ng mga panloob. Tila ba nang aakit ang babae dahil nililipad pa ng hangin ang mahaba at napakadulas nitong buhok at tila ba nagliliwanag siya katulad ng buwan. Kung hindi pa uminit ang green bone niyang may langis ay hindi matatauhan si Lolo dahil sa panlilinlang ng aswang. Nagalit ang babae nang sabihan niya itong ang langsa ng amoy, kaya naman nagpalit ito ng anyo sa isang nakakatakot na aswang. Sa panahong iyon, wala pa siyang alam tungkol sa mga uri ng aswang. Basta't nakakatakot ang mukha para sa kanya ay aswang na iyon. Pinuluputan si Lolo ng aswang gamit ang kanyang mahabang buhok. Halos hindi na makahinga pa ang lolo ko noon. Mas lalo pa siyang nagimbal na ang kaninang napakakinis na babae ay naging mabangis na halimaw na. Nagpumiglas ang aking lolo ngunit mahigpit ang pagkakapulupot ng buhok nito sa kanyang katawan at mas lalong hindi nakaporma kaagad si Lolo nang tumakbo ang aswang at hinila siya nito. Halos mahilo ang lolo ko sa bilis na ginawang pagtakbo at paghila sa kanya ng aswang. Kahit hirap na hirap ay pinilit ni Lolo na makaalpas sa aswang. Nag-usal siya ng isang orasyon na ang anting-anting mismo ng Greenbone ang nagmamando. Sa ginawang orasyon ni Lolo, tila napahinto ang babaeng aswang. Hindi ito makakilos. Kaya habang umuusal ng orasyon ay sinamantala ni Lolo ang pagluwag ng buhok ng aswang. Ngunit nung makawala siya ay sinugod muli siya ng nilalang. Agad namang nag-usal ng panalangin ang lolo na isang Latin, ngunit may pangontrang orasyon din ang aswang nakaharap niya. At tila ba naging matalim ang buhok nito. Nang madampian siya ay nasugatan ng kaunti ang aking lolo. Muli niyang hinawakan ang kanyang kwintas at nag-usal ng isang orasyon para sa kaalaman. Bago pa man matapos ang orasyon ay sinugod siya muli ng aswang gamit ang buhok nito. Habang umiiwas ay napagtanto ni Lolo na hindi halos gumagalaw ang aswang maliban lang sa buhok nito. Kaya sinuring mabuti ni Lolo ang galaw ng kalaban niya. Sa matinding pag-iisip ay muntik nang tamaan si Lolo ng buhok ng aswang. Umilaw ang kanyang anting-anting at tila ba nagkaroon si Lolo ng lakas at talino. Nang sumugod muli ang aswang ay maagap niyang nahawakan ang buhok nito. Doon na napansin ni Lolo ang pagniwi ng aswang. Ngayon, alam na niyang ang buhok nito ang kanyang kalakasan. Kinuha ni Lolo ang kanyang punyal na palaging nakasukbit sa kanyang bewang. Nang aktong susugod ang aswang gamit ang isang umpok pang buhok, hindi na nagdalawang isip na nilaslas ni Lolo ang buhok ng aswang. Napahiyaw ang aswang at tila bang lantang gulay na bumagsak ang buhok nito sa lupa. Bigla na lang nanamlay ang aswang at naging maganda ang kalahati nitong mukha habang ang kabila ay isang halimaw dahil na rin sa mahaba pa nitong kahati ng buhok niyang naputol. Sinugod pa uli ng aswang si Lolo gamit ang kalahating buhok nito. Ngunit dahil sa kanyang anting-anting ay maagap niya itong nahawakan. Hinila niya bahagya dahilan para umalulong ang aswang na tila ba nagtatawag pa ng kakampi. Ngunit maagap niyang napigilan nang itinapat niya ang punyal na hawak sa buhok nito. Nanlaki ang mga mata ng babae at nagmakaawa sa aking lolo. Huwag daw putulin ang kanyang buhok at ito ay kanilang ginagamit na proteksyon laban sa kaaway. Pumayag ang aking lolo at nakipagsundo sa aswang na huwag na silang manggagambala pa sa aming bayan. Bilang pagpapatatag sa kasunduan, ang buhok niya ang magsisilbing palatandaan ng kanilang binitiwang pangako sa bawat panig.
Pinalaya ng lolo ko ang aswang at mabilis pa sa 4:00 naglaho ito. Halos maglupasay ang lolo ko sa sobrang pagod sa labang naganap. Naging bantog po Kuya Bari ang aking lolo bilang taga-usig ng aswang sa kanilang baryo. Ito po ang kanyang naging misyon noon. Marami na siyang nakasagupang iba't ibang uri ng aswang at lahat ng kanyang makukuha sa katawan ng mga ito ay kanyang magiging anting-anting dahil sa mga kasunduan. Kinatatakutan siya ng mga aswang sa panahong iyon. Ang iba'y naghahanap na ng matataguan, ngunit nahahagila pa rin sila ng lolo ko. Ang aswang na hindi nakaaway ng aking lolo ay ang lahi ng mga mambababoy. Dahil tahimik na namumuhay ang mga ito sa piling ng mga alagang hayop. Kaya naman ito ay kanyang binigyan ng mga piraso ng buhok at anumang uri na mula sa katawan ng aswang para sila ay maprotektahan laban sa mababangis na aswang. Kapalit po ng kabutihan ng aking lolo Kuya Bari ay ang pagbabantay nila sa aming angkan. At ngayong wala na ang aming lolo, lahat ng kanyang pinagdaanan ay mistulang kwento na lamang sa aming henerasyon. Ngunit bago mamaalam si Lolo Andoy, inihabilin niya ang lahat ng kanyang anting-anting sa isang kaanak namin. Ang biling daw ni Lolo Andoy ay mapapasa amin daw iyon sa takdang panahon. Ngunit Kuya Bari, ito po'y tinanggihan namin. Wala kasing nakamana ng kanyang tapang upang sumagupa ng mga aswang. Ngunit ito po ay mananatiling nakatago at kailanman ay pwede daw naming makuha kung sakaling handa na kaming tanggapin ang kanyang anting-anting. Isang kasaysayan ng aking lolo ang hindi namin maaaring malimutan. Darating din siguro ang araw na magiging handa po ako upang tanggapin ang kanyang handog Kuya Bari para ipanlaban sa mga masasamang elemento na nasa paligid lang natin. Isang kasaysayan na magpapatunay na hindi umubra ang mga aswang laban sa isang antingero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon and ingat po lagi Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Estoy. Isang magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay nangyari sa akin noong aking kabataan. Bago ko po simulan, gusto ko pong itago ninyo na lamang po ako sa pangalang Macario. Halos dekada na kung susumahin ang mga panahon bago ko natunghayan ang nakakatakot na nakaraan ng aking buhay. Sa isang liblib na baryo ng San Mercedes sa Capiz, kami noon ay naninirahan Kuya Bari. Kapwa sumakabilang buhay na po ang aking ina at ama, kung kaya't kay Lola Belen na lamang ako nakatira. Si Lola Belen Kuya Bari ang tanging nagpalaki at nag-alaga sa akin. Siya ang naging sandalan ko sa tuwing ako ay nangungulila sa yakap ng aking mahal na magulang. Namatay sa isang aksidente ang mga magulang ko. Kahit medyo nasa katandaan na si Lola, puspusan pa rin ang kanyang hanap buhay para lamang kami ay makakain. Nagtitinda po siya noon ng mga kwintas at iba't ibang klase ng pulseras na ginagamit pangontra sa mga masasamang espiritu. Sa may malapit na simbahan kami noon nakapwesto dahil maraming taong dumadaan doon. Lola, para saan po ba yung mga yan? Tanong ko habang tinuturo ang mga kwintas na mayroong matang nakaukit. Ah, yan ba? Ginagamit ang agimat na iyan upang paalisin ang masasamang kaluluwa na sumasapi sa katawan ng isang tao. Tugon nito sa aking tanong. Kahit pa matagal na kaming nagtitinda ng mga pangontra,
hindi ko lubusang batid kung saan ba ginagamit ang mga ito. Sa aming pagbabantay, Kuya Bari, may isang lalaki noon na lumapit at nagtanong sa amin. Tinanong nito kung mayroon daw kaming tinitindang pangontra sa aswang. Anya, buntis daw ang kanyang asawa at gabi-gabi di umano sila ginagambala ng isang aswang. Nagsalubong naman ang aming mga paningin ni Lola sapagkat batid kong wala kaming ganoon. Ay, pasensya na po, Manong. Wala po kaming ganoon eh. Marahang saad ko sa lalaki. Baka sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya matapos niyang malaman na wala sa amin ang kanyang hinahanap. Ngunit bago pa ito umalis sa kanyang kinatatayuan, tinawag siya ni Lola Belen. Sinabi ng aking lola na maaaring wala kami ng naturang pangontra, ngunit kaya niya raw gumawa para sa asawa ng lalaki. Biglang gumuhit ang pagkagalak sa mukha ng lalaki nang sabihin ito ni Lola Belen. Lubos itong nagpasalamat at tuluyang umalis. Sa oras ding iyon, wala na gaanong dagsang tao na dumadaan. Kung kaya't napagdesisyon na ni Lola na gumayak na at umuwi. Nang lumipas ang ilang minuto, lumakad na kami patungo sa abangan ng tricycle. Halos tumagal kami kakahintay ng masasakyan dahil wala ni isa noong pumapasada. Hala, paano tayo makakauwi nito la? Wala na yatang pumapasada po ah. Marahang wika ko kay Lola Belen sabay kamot sa aking ulo. Nakakunot-noo ko namang tinignan ang orasan na nakapaloob sa kupas na bag ni Lola. Hindi ko napagtanto na 7:00 na pala ng gabi. Medyo may kalayuan ang aming barangay at liblib iyon. Rason kung bakit pinili naming maghintay ng masasakyan. Hay, mas mabuting maglakad-lakad na tayo bago pa tayo abutin ng 10 oras ng gabi. Sambit naman ni Lola Belen. Sa gitna ng madilim at masukal na daanan, walang takot naming siniil ang liblib na kalsada. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsilbing tanglaw upang makaalpas kami at makarating sa tulay. Noong nasa tulay na kami, isang malakas na pagaspas ang naramdaman namin, Kuya Bari. Kasabay nito ang pagsayawan ng mga sanga ng puno. Nasa unahan noon si Lola Belen, kaya nang tumalikod ako, bigla na lamang akong napaatras. Isang malaking paniki ang tumambad sa aking harapan. Tila napako noon ang aking mga paa sa aking kinatatayuan dahil sa aking nerbiyos. Tanging pagkaripas ng takbo ang nagawa ko upang makalayo sa malaking paniki. Hangos na hangos akong nakarating sa kinaroroonan ni Lola. Oh, ano ba nangyari sa iyo? Kabadong tanong ni Lola, sabay patong ng mga kamay ko sa kanyang braso. Lola, may malaking paniki sa banda doon. Nanlaki ang kanyang mga mata matapos kong sabihin iyon, Kuya Bari. Mabilis kaming lumakad hanggang sa may dumaang padyak, isang sasakyan de pedal. Kapwa nagkatitigan kami ni Manong driver bago niya kami pinasakay. Di ko mawari ang kaba na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Taang-taka naman ang aking lola kung totoo ba ang aking pinagsasasabi. Pagkarating namin sa aming bahay, doon ko detalyadong isinalaysay na hindi iyon basta paniki lamang. Malakas po ang kutob ko na iyon ay isang aswang. Pagkatapos kong ikwento ang aking nakita, yumuko si Lola Belen at kinuha ang isang kahon. Naroon nakalagay ang iba niyang kwintas at uri ng pulseras. Subalit sa likod nito nakalagay ang isang pulseras na nakabalot sa pulang tela. Makaryo, alagaan mo ang pulseras na iyan.
Tutulungan ka niyan kung makakakita ka uli ng sinasabi mong aswang. Bili ni Lola matapos niyang ibinigay sa akin ang isang pulseras. Kinaumagahan, hindi pa man sumipot ang araw, isang malakas na katok ang gumising sa natutulog naming mga diwa. Nang ito'y aking buksan, naroon ang lalaki na nagtanong sa amin doon sa simbahan. "O, Manong, kayo po pala. Paano niyo po nalaman na dito po ang bahay namin?" Pagtatakang wika ko sa kanya. "Naku, pasensya ka na. Palihim ko kayong sinundan nung isang araw na nagkita tayo. May kailangan po ako sa inyo." Tugon ng lalaki at nagmamakaawa siya na kung maaari ay puntahan namin ang kanyang asawa at isagawa ang ritual na kadalasang ginagawa tuwing pangontra ang iyong nililikha. Hindi na nagdalawang isip ang aking lola. Naggayak siya ng kanyang mga gagamitin. "Lola, kailangan po bang kasama ako?" Tanong ko noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad, ngunit walang tumugon sa akin. Bit-bit ang mga kakailanganin sa paggawa ng isang pangontra. Nanginginig kong sinundan ang ilaw na diretsyong nakatutok sa maputik na lupa na aming nilalakaran. Alam ko noong Kuya Bari na malayo na kami sa San Mercedes sapagkat halos pinaliligiran na ng iba't ibang puno ang barangay na aming nadatnan. Narito na po tayo," saad ng lalaki na nagpakilala bilang si Ador. Inanyayahan niya kami na pumasok sa kanilang bahay. Yari sa matitibay na kawayan at pawit ang kanilang tirahan. Nagmistulan kaming pinilipit noon sa lamig dahil medyo butas-butas ang pinto nila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naghintay kami ng ilang oras hanggang sa lumabas ang buntis niyang asawang si Carmen. Sa pagkakataon ding iyon, Kuya Bari, bakas na ang pamumutla sa mukha ng babae na parang may kung anong bumabagabag sa kanya. Kasunod nito ang pag-abot ko ng mga bagay na kakailanganin sa ritual, gayon din sa paggawa ng pangontra. Nakaramdam ako ng inip at tuluyang lumabas. Umaga na nga noon, subalit hindi sumipot ang araw. Bagkus, ulap na itim at nagbabadyang malakas na ulan ang sumalubong sa akin. "Naku po, anong oras kaya kami makakauwi nito?" Saad ko na lamang habang tinatanaw ang matataas na puno ng kawayan na nagsasayawan na sa hangin. Sa dakong tulay na malapit sa bahay ni na Carmen, isang usok ang natanawan ko sa bandang itaas. Nagtaka ako dahil sino kaya ang naroroon? Nilakasan ko talaga, Kuya Bari, ang aking loob at binagtas ang isang masukal na damuhan patungo roon sa di umano'y usok. Nagulat na lamang ako nang madatnan ko ang isang lumang bahay na sementado. Halos kupas na ito sa kalumaan kaya inakala kong wala ditong nakatira. Lumakad ako papunta sa dakong likod nito. Naroon nga nakapwesto ang isang punla ng nakatipong sanga ng mga balete na tila sinusunog. Nang mapaisip ako na baka may tao roon, nagmadali akong lisanin ang naturang lugar, subalit isang sitsit ang nagpahinto sa aking kinatatayuan. Dahan-dahan akong lumingon. Nang tuluyan akong humarap, nasa harapan ko na noon ang isang matandang lalaki na nakasuot ng punit-punit na jacket. "Sino ka at anong ginagawa mo rito?" Pasindak na tanong nito sa akin.
Sapat na ang lakas ng kanyang boses upang ako ay matakot, Kuya Bari. Ay, sorry, pasensya na po Manong, naligaw lang po ako, pero aalis naman din po ako kaagad eh. Marahan na tugon ko sa matanda. Bago ko lisanin ang lugar na iyon, binalaan ako ng matanda. Anya, umalis na raw kami sa bahay ni Carmen at Ador. Sapagkat ang usap-usapan na ang mag-asawang daw iyon ay kapwa nang galing sa mahabang lahi ng mga aswang. Nanlaki talaga ang aking mga mata noon, Kuya Bari, kasabay ng pagtindig ng aking mga balahibo sa sinabi ng matanda. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa bahay ng mag-asawa. Unang sumagi sa isip ko na baka may nangyaring masama na kay Lola Belen. Bakit ko nga ba siya iniwan? Nang nasa malapit na ako, bigla akong napahinto dahil sa sakit ng aking tiyan. Naalala ko bigla ang pulseras na ibinigay sa akin ni Lola Belen. Kinuha ko ito sa bulsa ng aking kupas na pantalon at ako ay namangha. Ano ba't bakit tila umiilaw ito? Pagtatakang tanong ko sa aking sarili. Nagpatuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa natanaw ko na ang bahay. Walang pakundangan kong itong binuksan, subalit wala naman akong nakitang masama. Nagkasalubong ang bawat paningin namin pero wala naman akong naramdamang kakaiba. Hay Macario, saan ka ba galing ha? Tanong ni Lola sa akin. Ay Lola, dyan lang po sa tabi-tabi. Tugon ko naman habang hinihimas ang aking tiyan. Makaraan lang ang ilang sandali. Natapos na rin ang ginagawang pangontra ni Lola para kay Carmen. Nag-alay din ng orasyong ritual si Lola upang mas maging epektibo daw ito. Lola, bago po kayo umalis ay kumain muna kayo dito. Sambit naman ni Ador, subalit inunahan ko na si Lola na aalis na kami. Nagpaalam kami sa mag-asawa at tila inilagay agad nila ang pangontra sa isang itim na kahon. Hindi mapawi ang pagkaway ni Carmen nang lumakad kami papaalis. Makulimlim na noon. Tila sa puntong iyon ay babagsak na ang ulan. Sa hindi kalayuan, nilamon kami ng kulimlim. Aakalain mong gabi na dahil sa dilim. Maya-maya'y kinausap ako ni Lola Belen na ihanda ko raw ang pulseras na kanyang ibinigay. Sa parehong pagkakataon, hindi pa rin tumigil ang liwanag nito. Hanggang mapako kami sa aming kinatatayuan. Dahil isang dambuhalang itim na paniki ang naroroon na sa harapan namin. Nanlilisik ang kanyang mga mata at tila takam na takam sa amin. Lumayo ka! Paulit-ulit na sigaw ko rito. Hindi naglaon, biglang lumipad ito paalis. Matapos yun ay laking gulat na lang namin dahil naroroon na sa aming tabi si Ador. Kitang-kita kong nanlilisik ang kanyang mga mata at siya'y tinubuan na ng pangil. Nangitim at nangulubot ang kanyang mga balat at buhaghag na ang kanyang buhok. Isa siyang aswang. Tama nga ang sinabi sa akin ng matandang lalaki. Matapos iyon ay bigla na lang umatake siya kay Lola Belen. Napasigaw si Lola at sinabi sa aking suotin ko raw ang pulseras at aking tapusin ang aswang. Natulala naman ako sa sinabi ng aking Lola. Hindi ko alam ang gagawin, ngunit sinunod ko na lang siya. Tila ibang enerhiya ang dumapo sa akin nang maisuot ko ito. Walang pagdadalawang isip na sinalag ko ang aswang at napahiyaw na lang ito noong masunog ang kanyang balat matapos madaplisan ng pulseras na iyon. Hindi ko na namalayan na nasa tabi ko na ang isa pang aswang kasabay ng kuko na tumusok sa braso ko. Opo, Kuya Bari, dalawa ang aswang.
ang mag-asawang sina Carmen at Ador ang mga iyon. Hindi po ako makagalaw dahil sa sugat na aking natamo. Marahan kong iniabot kay Lola Belen ang pulseras upang ito'y isuot sa liig ng aswang. Dahil sa lastikong lubid nito, himalang kumasya ang pulseras sa liig ng aswang, rason kung bakit napahiyaw na lamang ito. Isang palabas lang pala ang ginawa ng dalawa sa atin, Lola. Sigaw ko habang iniinda ang sakit. Kalaunan dumating ang matanda at kanyang nasilayan ang mga aswang. Sinabihan niya kami noong Kuya Bari na umalis na at siya na daw ang bahala sa mga ito. Walang humpay na hinagupit ng matandang lalaki ng kanyang bitbit na buntot pagi ang mag-asawang aswang. Hindi niya tinantanan ang mga ito at tanging pagsigaw lamang ang kanilang naitugon. Paikot-ikot ang matandang lalaki sa dalawang naglulupasay na aswang at walang tigil ang kanyang paghagupit ng kanyang buntot bagi. Hindi nagtagal ay parehong nawalan ng buhay ang mag-asawa. Ayon sa matandang lalaki, matagal na daw niyang gustong puksain ang mag-asawa, ngunit wala siyang pagkakataon at pruweba na mga aswang nga ang mga ito. Kaya noong nakita niya kami ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Kinuha ng matandang lalaki ang pulseras at isinauli ito sa akin. Aminado din ang matandang lalaki na nakatulong daw ang pulseras na iyon sa pagsugpo niya sa mag-asawang aswang. Simula nga noon, umalis na kami, dala ang nakakatakot na alaala ng minsang naghatid sa amin ng kapahamakan. Bagamat hindi kami nasaktan, pasalamat pa rin ako sa nag-iisang pulseras na tumulong sa amin. Ang ipinagtataka lang ng aking lola ay kung bakit hindi man lang natinag ang mag-asawa sa ginawa niyang pangontra para sa kanila. Napagtanto niya na malakas na uri ng aswang ang mga ito at kayang-kaya ang mga ganitong klasing pangontra. Dagdag pa niya, malaking tulong daw talaga ang pulseras na nasa akin at ito talaga ang nagligtas sa aming mga buhay ng mga sandaling iyon. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan sa aking buhay dahil muntik na kaming mamatay sa kuko ng mga aswang at ang tanging nakapagligtas lang sa amin ay ang isang mahiwagang pulseras ni Lola. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Macario. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.